pangyayaring yun, kasi dumaan na kami sa napakaraming wars, all-out war and so on, and all the rido in our locality. So, although hindi siya bago sa amin, pero kakaiba yun siya kasi yung mga ISIS is taga rito lang, o yung iba mga estudyante namin. So naging masyadong personal at masakit para sa aming mga residente ng Butig, considering that some are relatives, but despite the differences of ideologies, alhamdulillah we were able to rise again. At sa tanong na kung gaano siya kahirap, yun, mahirap talaga siya dahil nagiging personal. Sa lahat ng gulo, ang pinaka naapektuhan talaga ay ang edukasyon. Bilang isang teacher, sobrang napakahirap. Mga batang tinuruan mo ay sila ang sumira sa mismong literal na building ng Butig National High School. Yung iba, kasi ang pinaka nasira talaga is itong Bayabaw poblasyon. So kami bilang hindi naman namin pwedeng iwan ng aming lugar. Dito lang kami transfer from other side of the river kasi 'di ba may river diyan na Malungan River. So nandito lang kami, malapit dito sa gym. So hindi namin pwedeng iwan ang Butig kahit na residente ka, teacher ka lang, pero isa ka din sa mga tao na talagang kailangan nandito. At least nakikita ng mga tao na nandito yung pamilya ng aming butihing mayor. Lahat kami nandito. As a Muslim, siguro it is talagang nature to us to believe that it is the fate of Allah that we have to undergo such things. So siguro yung dahil during that time, it was not the current mayor, yung mayor natin. So, kahit na hindi siya mayor, ay nandito pa rin siya. So, kailangan namin suportahan at naging isa kami bilang family, all of the Butig people. So, the unity. We had that unity para malabanan po yun. They were, kakagraduate lang nila ng mga fourth year that time because it was not yet the K-12 during those times. So, fourth year sila. After their graduation, they were able to go to a school where the founder of the ISIS here in Lanao, sila yung mga naging teacher. So, napakalapit nila doon sa talagang matatawag ba natin yun na brainwash or kung ano pa man. Hindi natin alam din kung ano yung pinaglalaban nila. As far as I know, as a resident of Butig, may mga babae naman. It's so nice. It's so, overwhelming. Napakaganda. Bilang isang guro at residente ng Butig na dito talaga namulat sa Butig. Napakasaya dahil parang nakikita mo na it's really a blue sky right now in Butig. Napakaganda ngayon, napaka-peaceful, and the progress is really rapid. Yung bilang, dahil medyo naririnig ko yung mga projects, yung mga engineer na lang, yung mga workers na lang, yung parang hindi pa naghihirapan sa dami ng proyekto na nasa Butig ngayon. So talagang napakasaya, and through this peace, we can secure that the future of Butig is very well founded, or maganda talaga siya. Yung mga anak ko magkakaroon ng magandang environment, alhamdulillah. Sa pangyayaring yon, naging kasi alhamdulillah tinulungan kami na different agencies. So dumarami yung mga like the military na orient on what is the effect of war in the entire Philippines, especially to us in Butig. So malungkot, sobrang nakakalungkot yung mga, syempre pag estudyante mo, halos anak mo na din. Sila yung mga naunang estudyante ko, so feel na feel ko yung pagtuturo during those time, and until now of course, but masakit lang kasi namatay din kasi sila sa Marawi Siege. Yung information, they have to secure that the information that they are analyzing or comprehending are correct. Siguro information literacy, kailangan natin yan. Kailangan is hindi tayo maniniwala sa mga fake news or fake information. I-secure natin kasi siguro kaya naging ganun yung mga
tao dahil syempre through the information din na-absorb nila, kaya naniwala sila. And then, dahil mga bata yan, kailangan pa rin ang subaybay ng mga nakakatanda talaga.